pirma na sisiguraduhin namin na pangailangan nyo, ito ay salitang hausyaw. Diba? Sabi nga natin, talk is cheap. Kasinungalingan lahat yan ni Marcos Jr. Ang approach, dapat international or national approach to make sure na ang mga OFW, na ang mga Pilipino na nanirahan sa mga bansa, okay, na naapektuhan ay isiguro ang kanilang seguridad at pangkabuhayan at yung mga pamilya nila sa Pilipinas. Dapat hindi po pwedeng nasasabihin lang, mayroon pa siya sinabi na isinisigurado po ng embahada na ganito, ganyan, ang ating mga kababayan. Dapat magkaroon kayo ng hotline. Wala ka niyan. Kasi addict ka. Okay? Iuna mong sinisecure yung pagnanakaw nyo sa kaban ng bayan, minutong hinayupa ka, hindi ka pa nateging animal ka. Diba? Ganon ba? Patuloy ninyo suportahan, although alam naman natin na negative nga ang rating ng hayop na yan. Isinusuka na nga siya ng taong bayan. Isinukusuka na siya ng Pilipino, pero pilit pa rin na kumakapit dyan sa pwesto kasi nga kasabwat lahat. Si Remulla, AFP, DOJ, lahat sila magkakasabwat. Hindi ganyan ang Pangulo. Okay? Na may pagmamahal sa taong bayan. Maggagawa ng short video, tapos cut na uli, babalik na uli sa pagtulog o sa pakikipag bottom o kung anumang kabalbalan o kaadikan ang kanilang ginagawa. Alright? So, ngayon mga kababayan, ito nga, swerte na naman. Nagpapasalamat na naman itong mga bangag na ito dahil may ganitong pag-atake, may ganitong kaguluhan ngayon dyan sa Pilipinas. Pero syempre, mga kababayan, scary talaga yung nangyayari ngayon dahil yung US Department, okay, may mga messages, may mga mensahe para sa mga Filipino Americans o sa mga Amerikano kung saan man silang panig ng mundo. Actually, thankful ako na nakauwi kami bago nagkaroon ng ganitong pangyayari. But ganun pa man, mas nakakabahala yung mga Filipino sa lugar na kung saan apektado dahil ang mga Pilipino talaga, tayo talaga ay walang kapasidad. Okay? Na kahit pa paano siguro yung ating mga sarili, lalo na kung gera, syempre kung matagal yan, 'di ba? Paano yung kanilang pagkain and everything, wala tayong, ang Pilipino kapag sumweldo, padala lahat sa Pilipinas. Ang OFW, pag sumweldo, kukuha lang yan ng kapirasong pambili ng mga toiletries nila, shampoo, lotion, mga ganyan, tas lahat ipapadala na sa Pilipinas at walang impok sa bangko yan o walang savings yan. Yan yung katotohanan. Kaya talagang malungkot ang buhay natin na mga Pilipino na patuloy tayong yung mga lolo't lola ninyo na lumaban dito sa mapang-aping gobyerno. Sabi ko nga, ang kalaban natin ay hindi banyaga, kundi mismo ang mga namumuno sa atin na ngayon ay ngayon ay isang sindikato, malaking sindikato sa bayan natin dahil nga hindi lang naman itong 18 Marines ang unang nag-expose nito sa mga pagnanakaw. Kaya nga sabi ko sa inyo, malala pa sa bang o sa giyera ang nararanasan ng Pilipino laban dito sa Marcos Bangag, sa magkapatid na Remulla, kay Trillanes, kay Lacson, kay Soto, et al. At sa lahat-lahat, lahat-lahat na mga magkakasabwat nila. Kaya ganito na lang ang galit ng Marcos Jr., ni Trillanes at ang mga kasabwat nila na tumanggap sa flood control money o sa pera ng bayan base dito sa sworn statement ng 18 Marines at hopefully yung iba pang mga mga Marines na maybe may nabasa ko na hindi lang 30 Marines, maybe more than almost 200 Marines ang may kinalaman o nakakaalam dito sa pag-deliver o pagta-transport ng pera sa mga senador, katulad ni Tulfo, ni Loren Legarda, ni Bong Revilla, ni Tito Soto, at ni Mark Villar, at yung mga pinangalanan na rin ng mga kongresista.
Kaya alam mo, ang laban natin sa Pilipinas, ulit-ulitin ko mga kababayan, okay? Kahit ano pa ang mga lumalabas na issue, ang bottom line ay ang sindikato, ang gobyernong sindikato. Kaya nga 'di ba nung confirmation of charges sa ICC, nung binanggit ni Kaufman na may sinasabi na documents na mayroong telephone conversation. Okay? Na nakalagay din mismo sa excuse me. Ito ay nakalagay ito sa mga na kasama sa mga documents of prosecution na ipinagyayabang ng isang tao, which is ang sinasabi ninyo na ang sinasabi ng taong bayan na ito ay si Trillanes, di ba? Na posible na siya ito ang nagyayabang na siya ay parang ano tawag dito, kanang kamay o sikretong kasabwat ni Bangag, di ba? Kasi may transcript. May transcript, may kasulatan, may dokumento na mismo hawak din ng prosecution. Okay? At ito nga ayaw ilabas, naka-redact dito sa ICC na ito, na may record talaga na si Bangag Jr. ay kasabwat nitong taong itong sinasabing silent partner na inulat, na in-expose ko na nga sa inyo ito, na ang pinapatrabaho, di ba, ayon sa ating puting ahas, ng Bangag na gobyerno para kumuha ng mga witnesses ay si Trillanes. At ito ay pinatunayan sa sworn statement ng 18 Marines, mga kababayan. So itong telephone conversation na ito na dinokumento mismo ng prosecution na ayaw pangalanan nga dahil at stake daw or risk daw sa buhay ng mga prosecutors katulad ni Chantal Daniels. Mga kababayan, ang laban ng Pilipinas talaga, okay? Ang laban ng Pilipinas ay kaawa-awa. Kaawa-awa kayong lahat dahil paano nga maninindigan? 'Di ba? Paano nga maninindigan ang mga Marines, yung mga majority, AFP, PNP, kung sila ay nakakatanggap ng mali-maletang pera. Di ba? Paano sila maninindigan? Dahil doon mismo sa statement ng 18 Marines, okay, na ang mga tumanggap ay ang presidente, ang first lady, ang first lading butod, ang first lading Adictus Kawatan. Kaya ganito ang sitwasyon natin sa Pilipinas. Kasi kahit gumawa sila ng ganyang pagnanakaw, sasabihin lang, i-deny lang nila, di ba? Kasi hindi mo kaagad-agad mabibitay o mahihila yung mga boto nila o tinggil o doon mo tanan para mapanagot sila. Kasi mayroon pang proseso, investigation, chuchu, di ba? Kailangan ipakita kung authenticated ba, kung ito ba hindi AI sa panahon ngayon, di ba? Kung hindi AI ang pictures, pero kitang-kita naman, no? Doon sa present ni Attorney Baligod with 18 Marines, na talagang ang picture ay, sabi ko nga, compelling evidence or compelling proof na nagkaroon ng pagdi-deliver ng pera doon sa mga taong nabanggit sa sindikatong si Marcos Jr., si Lisa Tanas, si Romualdez, di ba? Si Tulfo, si Loren Legarda, si Bong Revilla Soto, Villar, si Katapang, si Anyo, si Comelec Chairman George Garcia. Nakita ninyo? Sila lahat ay hawak ang mga pinaka-vital position sa ating gobyerno. Kaya sino ang mapapanagot mo? Kasi according to Attorney Baligod, ay sinumiti na nila yung sworn statement sa ombudsman. Ano ang sabi ni Remulla dyan? Canard. Or hindi daw makatotohanan. Ito daw ay fabricated o kasinungalingan. Siyempre, paano naman tatanggapin or iimbestigahan ni Remulla right away bilang isang ombudsman, siya mismo ay kasabwat doon sa sinumpaang salaysay. Kaya talagang iba-brush off kagad, ayan ay kasinungalingan. Imbes na imbestigahan nila ang in-expose
ng 18 Marines dahil we're talking 805 billion pesos, di ba? Na kinamkam nila na mga nabanggit doon sa affidavit na yon, mga kababayan. So kaya dapat mayroong mag-file na ng impeachment dyan kay Remulla. Kayo dyan sa Pilipinas, gamitin yung grounds ito na mag-file na ng impeachment dyan sa ombudsman secretary na yan, na hinayupak na yan, na malapit-lapit na rin yung gagong yan. Pag ang bulate ay pumirma na. I hope itong mga bulate mabagal din. Mukhang nabayaran na rin yung mga bulate. Ganon pa man, mga kababayan, ganito ang sitwasyon sa atin. Magnanakaw sila ngayon, wala silang pakialam, magbenta nga sila ng pulburon, di ba? Yung mga nagbenta nga ng pulburon, nagiging ano pa? O katulad ni Mabilog, di ba? Nagiging magtatago lang for so many years, babalik sa Pilipinas, bibigyan ng what you call it, ng a chance uli ng mga ng mga kasabwat nila. Di ba? So, ganito ang laro natin. Ganito ang laro ng mga politiko. Gagawin lang nila, magnakaw sila ng magnakaw, kasi isipin nila, ay, okay lang yan. Pag nagpalit ng presidency, pag nagpalit ng administration, pwedeng ibigyan sila ng clemency. Di ba? Katulad na ni Mabilog, pwede silang kalimutan na lang ng tao kasi ang mga Pilipino mabilis makalimot, di ba? Ngayon, inireport na ng 18 Marines yung delivery ng pera na yan. At yan ay mga tao mismo ni Zaldico. Di ba nung una sinasabi nila na si Zaldico ang mastermind? Ngayon, nung lumabas yung mga tao ni Zaldico na pinatutunayan ang sinabi mismo ni Zaldico na nag-deliver siya ng mali-malitang pera, ano ang ginawa? Dinidiscredit itong 18 Marines. Ano ang ginawa ni Lacson? Sa kanyang mga was it Lacson? Yeah. Sa kanyang interview na kesyo, patitignan ang mga records o iba-back check. Tama ba? Iba-background check. Etong mga 18 Marines, yung iba daw dito ay mga awol or wala na sa serbisyo, Pero mga kababayan, hindi nila pinag-uusapan yung pinaka-juice ng expose nitong 18 Marines o yung patunay, yung mga pictures, may videos, na ang kinasasangkutan ay, yun nga, sila. Diba? Villar, Soto, Revilla, Legarda, Tulfo, Bangag, Tambaluslos. So, ito yung sitwasyon natin sa Pilipinas, kaya po palubog ang bayan natin at kayo ay pahirap ng pahirap. Yung ombudsman, na mismong pinangalanan, di ba? Number one, yung pagsasalta niya na ito daw ay kasinungalingan. And then, again, it's conflict of interest. Dapat nga, hindi siya nagsasalita dyan. Dahil kasabwat siya according to that sworn statement. So wala, ang bagal kasi ng proseso. Pag hindi umubra sa ombudsman, syempre, COA, magpa-file sa Commission on Audit, DOJ, sila pa rin naman yan eh. Or Sandigang Bayan, then Supreme Court, sila pa rin naman magkakasabwat. Kaya ganun na lang, mga kababayan, nabalitaan ko na sinabi daw, kahapon, sabi ni Lisa Tanas, ayon sa ating puting ahas, na pinagtatawanan lang daw ng Malacanang itong 18 Marines. At hindi daw magwawagi ang mga yan kasi hawak nila ang gobyernong sindikato. At ako, naniniwala ako dyan. Kaya ganun na lang kakapal ang mukha ng gobyerno di Bangag. Kasi pwede nilang i-delay. Diba? Yung sa authentication na lang, mga palangga, delaying tactics. So mawawalan na sila sa pwesto o mamamatay sila na i-transport na nila ang pera ng bayan, ang Pilipino ay nagdurusa. Ngayon, pagpasok ng taon, may mga bagyo na nga eh. Babagyuhin na naman kayo. Babaha na naman, mamamatay na naman ang isa sa pamilya ninyo, maaanod na naman ang inyong bahay. Paulit-ulit na lang, cycle na lang ang buhay natin sa Pilipinas kasi ninonormalize ng mga politikong mga kawatan katulad ni Kimbo, na dating teacher,
Hermes, lahat ng mga magagarang sasakyan, artista van, si Barbers na napangalanan din, Abante, yung mga napangalanan doon, di ba? Napaglalaruan nila yung batas. Ito yung sistema sa atin kasi alam nila na ang mga Pilipino ay gutom. Kasi nga, ang sabi ng iba, paano kami magrarally, Miss Maharlika? Wala nga kaming pamasahe, wala nga kaming pangsaing, ganyan-ganyan. So, maintindihan mo. Kasi unahin mo yung kalam ng sikmura. Kaya yun, tinitake advantage ng sindikatong Marcos Jr. Para, mga kababayan, wala na magsasalita. Pero wag silang pakasisiguro. Dahil, kumbaga sabi nga nila, katulad ng 10% na SOP dyan sa Congress, di ba? Ang sinasabi nila dyan, yung 10% na kickback sa mga proyekto, ay SOP na yan. Nakita nyo? Nanonormalize na. Tradisyon na may SOP na 10% na kinukuha ang mga kongresista sa mga proyekto. Kaya maraming gustong pumasok sa politiko, kahit artista, mga walang alam, o kahit may alam, mga kababayan. Kaya ang ginagawa nila ngayon, talagang i-discredit itong 18 Marines na ito. Pero huwag kayong panghinayaan. I hope itong mga Marines na ito, it's either Marines o police o kung ano pa man, lumabas kayo dahil hindi rin naman magtatagal yung bangag na yan. So ngayon, dinidiscredit itong ating mga whistleblowers. It's the same sa pag-discredit sa akin. It's the same sa pag-discredit sa mga nagsasalita laban dito sa mga bangag na ito. Kasi nanakawin nila ang pera ng bayan, 805 billions. Imagine niyo, male-maleta. Tapos pagdating ng baha, dadramahan na kayo ni bangag. O bibigyan kayo ng 5,000 sa mga partially damaged na mga bahay. 5,000. Diba? Anong mabibili ng 5,000? Ang tanong, nakarating ba sa inyo ng 5,000 na yun? 10,000 para sa mga completely damaged houses. Nakarating ba sa inyo itong 10,000 na ito? Wala nang pag-asa ang Pilipinas kung hindi kayo maninindigan talaga. Paulit-ulit ko ito sinasabi at hindi ako magsasawa. Daig nyo pa ang binubomba na nangyayari ngayon sa Middle East. Kung hindi kayo maninindigan kasi kampante kayo or ano na kayo, kumbaga, you're just immune sa inyong buhay na nararanasan ngayon na okay lang. Tapos, ang dami pa rin, marami-rami pa rin tanga at bobo na nagpapaniwala. Well, ang nakikita lang naman siguro natin yung trolls. Dahil mismo sinabi ng 18 Marines na pinupondohan ang mga trolls. At hindi lang naman sinabi ng Marines yan. Si Maharlika ang unang nagsabi niyan. Dahil si Lisa Tanas, sa kanya palang Facebook page ay marami ng trolls na pumupuri sa kanyang bilat. Yung makahang niyang bilat. Okay? Na dapat yan ay panagutin. Sabi ko nga, kulang. Kahit dikdikin mo ng pinong-pino ang bilat ni Lisa Tanas at ang buli ni Bangag. Kulang yan sa kabayaran ng pagnanakaw nila sa kaban ng bayan na dapat maisoli nila, mga kababayan. Dapat mabawi sa kanila ang mga ninakaw. Imagine mo, panahon ng tatay ni Bangag, hanggang ngayon, panibagong pagnanakaw. Kaya kawawa kayo dahil ang makakapal na muka, kongresista, senador, magnakaw lang sila magnakaw, mag-grandstanding lang sila dyan sa mga Senate hearings. Tapos tayo ay tagamasid. Hanggang tagamasid lang tayo, tagadakdak lang tayo dito. Pero kung hindi kayo naninindigan dyan sa Pilipinas at wala kayong tapang na ipagtanggol ang future ng inyong, next generation, magpakampante na lang kayo or you just enjoy the kahirapan. Ang kahirapan, nung nakaraang kanina may napanood ako, imagine mo, hindi ko alam yan, ha? Ang alam ko lang, squatters area. Pero may mga nakatira pa, may foreign vlogger na kinover yung mga sa ilalim ng tulay. Imagine nyo yung sa Skyway, visit Skyway, sa ilalim ng tulay, imagine mo may mga nakatira pala doon, hindi ko alam yun. Ang alam ko lang dati, sa Pilipinas ako, may mga nakatira sa ilalim ng tulay, pero open. Pero para sila mga daga. Okay? Para silang mga daga na nasa isang lungga. Ganon kahirap
At ang mga Pilipino, may tinanong doon yung matanda, parang, kumusta kayo? Kumusta naman yung sitwasyon nyo dito? Ang sabi ng matanda, happy lang kami. We're okay, we're fine. Happy lang po kami, masaya ang buhay. Paano maging masaya ang buhay ng isang Pilipino na hindi mo nga ma-straight yung katawan mo doon sa ilalim ng skyway? Nakita ko yung vlogger, gumagapang papasok. Parang kalahati lang, let's say, kung ang height mo is 5'6", so kalahati lang nun, gagapang ka parang daga. But, kung hindi kayo maninindigan, forever kayong maging ganyan. Forever kayong maghihirap at walang pakialam sa inyo ang sindikatong gobyerno. Wala silang pakialam dahil kaya nilang lusutan. Ang gagawin nila, tulad nito, di ba? Whistleblowers, 18 Marines. Tulad ako, yung mga in-expose ko. Sige, i-minus natin yung sarili ko kasi vindicated na ako. Kasi halos lahat naman ng nangyayari ngayon, yung mali-maletang yan, yung mga pera yan, ako ang unang nag-expose niyan. Alam na yan ninyo na naka-follow sa akin. So now, eto may mga bagong lumalabas na 18 Marines nga with compelling evidence, pictures, videos, sworn statement. Wala pa rin kayong gagawin. So tanggapin na lang natin na ang Pilipinas sa mga susunod na saling lahi ninyo, mabubulok kayo sa kahirapan. Mananatili kayo sa isang komunidad na kakaba-kaba na paglabas ninyo sa iskinita ay may hahablot sa inyong mga bagay o mga bag na addictus o may tututok sa liig ninyo or bibentahan kayo ng pulburon kasi you allowed it to happen o to normalize na yung buhay ninyo. Sabi ko nga, kaming nasa ibang bayan, like ako, kaya ganito ang laban namin kasi nakikita namin na meron palang pwedeng i-improve sa Pilipinas kung gagawin ng tama ng mga namumuno like ng mga politiko. Kaso, ang problema, sindikato silang lahat. So, dapat silang lipulin. At dapat taong bayan talaga ang umakto niyan. Dapat silang lipulin lahat. Sa susunod na mga anak ninyo, kapu-apuhan ninyo, baka may ipapanganak uli na Maharlika, i-echo lang yung sinabi ko, para lang may, paulit-ulit parang tape recorder. Pero ganun pa rin, wala pa rin aksyon. Ano ba yung essence ng buhay, mga kababayan? Alam mo, sabi ko nga, I travel the world. Mga kababayan,